Napaka-demonyo siguro mag-isa si Satanas, mapapahiya dito. Talagang kampong ka ni Satanas. Magpapariban po ako sa bahay po nila po. Siya na po yung nag-recommend po na ihatid po ako papunta sa bahay po. Tapos nagbabiyahe na po kami. Pagdating po ng UEP po, nagdaan-daan po siya. Tapos may binubunot po siya yung baril na po. Binubunot niya po. Tinututok niya po sa akin habang nagdadrive po siya. Sabi niya, pag hindi mo gawin yung gusto ko, tataniman ko yung papa mo ng drugs para makulong po. Oh, Madilim po na lugar yun. Walang kabahay-bahay. Puro puno lang po yun eh. Tapos dun po yun nangyari na po na may nangyari na po sa akin. Papatay na lang daw po niya ako pag magsumbong po ako eh. Rest assured po na we will investigate this. I want him disarmed. Yes, sir. Nagpagawa na po ako ng relief order nung subject respondent, sir, si Sergeant De La Rosa, para agad-agad, sir, ilagay natin sa holding center ng regional office. We will collaborate with the NAPOLCOM po, sir. September 29 po, 2023 po. Pumunta po ako sa bahay po nila. Pinapunta po ako ng asawa niya po doon para doon po ako magpa-reband po. Reband? Apo. Simbuhok? Apo. Inatid po ako ng papa ko doon po sa kanila. Tapos andun po si Sir Charlie po. Yan po yung police po. Nung nandun na po si papa ko tapos ako, inaya po ni Sir Charlie po si papa ko na mag-inom po. Habang po nag-aantay po sa magre-reband po. Tapos po nung dumating na po yung nagre-reband, nagsimula na po na i-reband ko yung buhok ko. Tapos habang po nagiinuman po sila. Dumating na po alas 6 na po ng gabi po. Nagpaalam na po si papa ko na mauna na po siya umuwi po. Tapos sabi naman po ng papa ko, baka wala nang masakyan ng anak ko po. Si Sir Charlie na po yung nag-recommend na siya na lang daw po bahala, ipasakay ako sa terminal po. Pulis ito? Up. Anong rango ng pulis? PSSG po. Siya na po daw bahala magpasakay po sa akin sa terminal po. Alas 11 na po ng gabi, doon lang po natapos yung ribbon po. Tapos wala na pong tricycle po papunta po sa amin. Na lang po yung nag-recommend po na ihatid po ako papunta po sa amin. Nagmumotor na po. Pagdating po ng sa UEP po, nagdahan-dahan po siya tapos may binubunot po siya na baril niya na po. Tinututok po niya sa akin. Umunto po siya tapos sabi niya po, hindi ko daw po gagawin yung gusto niya. Tataniman daw po niya na nag-drugs yung papa ko po. Hanggang po sa pumasok po kami sa madilim po na lugar. Tawag po doon Scout City na po. Wala pong bahay-bahay. Madilim lang po doon. Doon na po, ginahasan niya po ako doon. Ibang Charlie ito, kilala mo to, hindi mo kilala? Ano po siya, ninong po siya ng anak ko po, kumpare po namin. Hindi po ako nakapagsubog kay na mama ko kasi tinatakot niya po ako. Kayo pong nanay, buti naisipan yung dito magsumbong. Kasi po doon, hindi po kami na po din kasi. Andun po siya sa PPO po. Doon po siya na-assign po. Kaya di po kami nakakalap. Kasi pagpasok namin doon, pabaril, nandun po siya. Barilin niya po kagad eh. Pag nagsumbong daw nga po ako, papatay niya daw po ako. Tapos hanggang po sa nag-decide na po lang po ako muna na magtrabaho po muna ako sa Manila po para hindi na po ako mahandol sa amin po. Kasi lagi po siyang pupunta sa bahay. Sino pa nagsumbong sa'yo, nay? Noong August lang po ako nagsabi. Kasi nung pag-uwi ko po, nung June, gusto na naman po niya akong ulitan po. Ang tumatawag po sa akin. Pero bago siya pumalit Gusto niya po sa laging Taguig, nakikipag-video 6 po. nagsumbong na siya sa akin. May video po ako dito na po siya. Ha? Nakapag-screen record po ako. Nag-video call po. Gusto laging nakikipag-video 6 po. Ha? Nag-chat po siya na papatay niya daw po yung pamilya ko po. May mga screen So chat nakailang po ako. video chat na kayo? Madami na po. Pero sa lahat po yun, hindi po ako nagpakita po. Kahit Siya lang? Opo, siya lang. Pinapakita niya po yung hari niya po. Kahit po doon po sa office po nila sa Napolcom po, sa CR po. Galing, pwede mo magtanong kung magagalit ha. 2023 pa kamo nangyari to. Tapos nag-video call kayo. Ba naman may relasyon kayo? Wala po. Tinatawag niya po ako love pero wala po kami relasyon. Sinasagot ko lang po yung tawag niya kasi dahil po lagi niya akong tinatakot. Apat kami pinasumunan. Siya pa may ganang magpatawad. Siya, Kaya tapos yung anak ko na sundalo, tapos Yung papa ko ako po. at saka yung asawa ko. So mangyari. Gusto ko po siyang kasuhan po. Tawagin tayo dyan. Totoo niyan, nagulat talaga ako. Huwingi na ako ng, ako yung nakikidalamhati sa'yo. Pasensya na. Pero aksyonan natin to. Salamat po. Di ako happy sa narinig ko. First time ko lang narinig talaga yan. Nabahala talaga ako. Pakakasuhan namin dito. Iimbestigahan namin. Tatanggalin natin sa serbisyo. Pero may tinatawag tayong due process eh. So, kailangan natin pakinggan din yung panig niya. Hindi kami pulis. Kami po yung pulis ng pulis.
So tama po ang lapit nyo. Ito po ang tamang opisina pag magrereklamo po kayo sa pulis. At hindi po natin nahayaan na din po maging kalawan ng mga pulis natin. Yung po mga mabubuting pulis, tutulungan natin. Alam niyo naman po yun. Pero yung mga walang ya, dinidiinan po natin yun. Hindi po tayo papayag. Nakakasira po kasi ng reputasyon ng pulis yan. Nakakasira po sa relasyon ng komunidad tsaka sa PNP yan. Siguro next step dito para makalabas din sila, dapat nga ma-restrictive custody. Pero kailangan mo na makasuhan. Kami na bala dito, papapihaw namin to para meron na aksyon ngayon mismo. Yung aksyon natin dito sa Napolcom, binibilisan natin to kaso kailangan talaga pasagutin para patas. So may mag-alala, kami na kung bahala dito. Bali po kasi yung Napolcom, kami po yung may jurisdiction for administrative charges against members of the PNP. So with regard po naman doon sa criminal charge, yung maging assistance lang po namin kay complainant is, as for this afternoon lang po, is to conduct an initial interview with the complainant and also with her mother, the witness. And then, we will be asking the complainant po kung saan po niya gusto or preferred na mag-file ng criminal case. She can file before the Northern Samar WCPD of Northern Samar Police Provincial Office. Pwede din po siya doon sa WCPD ng Catarman Municipal Police Station. And also doon po, diretso na po sa Provincial Prosecutor's Office. Based po doon sa allegations ni complainant, may allegation po siya as to the rape and also sa grave threats po regarding po doon sa threat allegedly ni Staff Sergeant De La Rosa na papatayin yung family niya. With regards po, attorney, sa admin case at sa estado po nito sa PNP, nasaan po ngayon ito nga inirereklamo nating police? As of now po, si Staff Sergeant De La Rosa is with the Police Regional Office sa RP-HAW or the Regional Police Holding and Accounting Office. Opo. Ibig sabihin po ba ay na-relieve po siya sa kanyang posisyon? Yes. Medical legal is ready na po. Per information po kanina kasi we paid a courtesy call with PD Omengan. Based po dun sa information, ready na daw po yung medical legal. Nagpapasalamat po ako, Ma'am Joy, at mabibigyan po kami ng tulong po sa pag-file po ng kaso po at mabigyan po ng hustisya po yung nangyari po sa akin. Maraming salamat po kasi tutulungan niyo po kami. Sana po makamit namin yung justisya na inangad po namin sa anak ko. At nagpapasalamat naman din po kami kasi naandun na po siya sa holding area. Sana po makapaglako na po yung mister ko para naman meron kayo sa pang-araw-araw namin. Yung motor po dito. Tapos dito po ako pinahiga. Tapos dyan ka na Nakahubad-hubad po ako dito. Pinahiga po ako dito. So walang ibang tao na dumaan Wala po. that time. Madilim po dito. Natandaan ko lang po kasi sa motor, ilaw po ng motor papunta doon. Ay, yung ilaw niya papunta doon. So medyo may liwanag. Sa motor, tas kung pinatay- nakailaw. Kasi Ay, sa nung motor, nangyari, sa motor po. Ilaw po pinatay ng niya. motor. Pag yung nangyari na po, pinatay na po yung motor na po. Wala na pong ilaw.
Sir Rapi Tolpo po, maraming salamat po at sinamahan niyo po kami mula Manila po hanggang dito po sa Samar po para po makapag-file po ng kasong rape po. Nakapag-file na rin po kami ng criminal case against Charlie De La Rosa po. At saka nakapag-file na rin po kami ng administrative case po laban po kay Charlie De La Rosa. Maraming salamat din po sa Napolcom po at sinamahan din po kami mag-file po ng criminal case po. At na-relieve na po si Charlie De La Rosa. Nasa holding area na po siya ng Tacloban. Maraming salamat po at nakapag-file na po kami ng kaso. Maraming salamat po, Senator. Makukuha na rin po namin yung hustisya para sa anak ko. Nakilala ko po si Charlie De La Rosa po. Dahil po kaibigan po siya ng papa ko. Ilang taon nyo nang kilala? Since 2016 po, kilala ko na po siya. Anong tawag mo sa kanya? Sir Charlie po. Ninong po siya ng anak. September 29 po, 2023. Nagpapasya po ako na magpaliban po. Tapos po, nag-message na po ako kay Ate Pamela na magpapaliban na lang po. Sabi naman po ni Ate Pamela, doon na lang po sa bahay nila para daw po makamura. Okay, etong si Pamela ay asawa ni Charlie. Apo. Inatid po ako ng papa ko sa bahay po ni na Charlie po. Pagdating naman po namin doon, naman po si May Charlie. Wala po doon yung asawa ni Sir Charlie po. So, nag-antay pa po kami. Habang po nag-aantay, nag-alok naman po si Sir Charlie ng alak po. Nag-inom po muna sila ni Papa ng alak habang nag-aantay sa nagre-reban po. Tapos hanggang po sa dumating na po yung nagre-reban. Doon na po, nag-umpisa na po ako i-reban. Hanggang po sa dumating na po na alas 6 na po ng hapon po. Nagpaalam na po yung papa ko na mauna na po siya umuwi. Tapos naman po siya kasi baka daw po wala akong masakyan pa punta sa amin. Si May Charlie na po yung nagsabi na siya na lang daw po bahala magpasakay sa akin sa terminal. So, gaano katagal inabot yung reband mo? Hanggang 11 p.m. na po ng gabi. Ibig sabihin, yung mismong magre-reband, doon na pinapunta diretso sa bahay Sa nila. bahay. Opo. Kakilala ba nila ito? Opo, si Ate Pamela. Tapos simula na po kami magbaybay hanggang dumating na sa malapit na po sa may UAP. Tapos doon po nagdahan-dahan na po siya maneho po. Tapos bigla po may binubunot po siya sa bandang niya po, sa may tiyan na po. Tapos yun na po yung baril niya po na binubukot niya na po. Nagdahan-dahan na po siya bumaba. Tapos pinababa niya po ako habang po nakatutok sa akin yung baril. Doon lang kayo sa sementadong daan. Pinarada niya lang sa gilid, pinababa ka, nakatutok pa rin yung baril sa'yo. Sumigaw ka. Hindi na po ako nagsisigaw. Kasi sobrang dilim po, sa takot ko na rin po. Tapos po, doon na po, inalik-halik ko na po yung kamay ko, yung liig ko, lips ko po. Pinahiga po niya ako sa semento. Tapos doon na po, nagubad na po siya ng baril niya po. Tapos doon na po, abang po yung baril niya po na nandito sa may bandang ulo ko po. Abang doon po, ginagawa niya po sa akin yung kahalayan po. Pagkatapos po nang pinabihis na po ako, tapos nagbihis na rin po. Tapos bago po kami umalis, nagsabi na po, pag magsumbong daw po ako, tataniman niya ulit ng drugs yung papa. Ano ang naging dahilan mo, nag-udyok sa'yo na lumaban? Kasi po, lahat na po ng family ko, dinadamay na po niya. Gusto niya po niya patay yung family ko, yung anak ko po na 6 years old po. Kaya po nagpasya na po ako na magkaso na. Gaano katagal yung ginagawa niya sa'yo na sa messenger, bini-video call ka niya at nagmamasturbate siya sa harap? Matagal na po. Wala ba kayong relasyon? Wala. Nagtanim ka ba ng galit sa magulang mo dahil hindi ka nila pinaniwalaan? Opo, po ako. Kasi anak po nila ako, tapos sa pagsabi ko po ng hindi po sila niniwala. Kaya po, nung tumawag po siya sa akin sa video call po, nag-decide na po ako na mag-screen record po para may pakita po ako sa magulang ko na mukha niya talaga, yung mukha talaga ni De La Rosa yung gumagawa po sa akin ng ganun. Hindi po ako minsan nakakatulog sa gabi po. Kasi pagpikit ko po pag ako lang po mag-isa dun sa amin, pagpikit ko po ng mata ko, yung mukha niya po yung nakikita ko. Kaya hindi po ako masyado nakakatulog. Sobrang depressed na rin po. Pero may iba ba siyang ginawa sa'yo? Dito po sa bahay po namin. Sa inyong bahay mismo? Opo. Anong ginawa niya? Nung po, pumunta po siya dito, tapos nag-iinom po sila dito. Tapos ako naman po, naghuhugas po ako sa amin po, sa kusina. Tapos bigla po siyang pumasok. Tapos bigla niya po akong hinila. Sinalik-alikan niya po ako. Tapos binunot niya ulit yung baril niya. Nilagay niya po sa likod ko po. Tapos inimas-himas po yung lady ko po, tsaka yung pwede. Tapos hanggang po sa may
parang may papasok na po sa amin. Bigla po siyang lumabas. Sa likod na po siya dumaan. Sa messenger, ano yung mga pagbabanta na sinasabi niya sa'yo? Yun po, na gawin ko lang daw po yung gusto niya. Sinasabihan niya po ako doon na ang tigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig sa akin. Gusto mo ba, patayin ko na yung pamilya mo. Tapos yung anak ko po, nanadamay niya. Sana po, makulong na po siya. O bayaran niya po yung ginawa niya sa akin. Kasi sobrang depress na po ako. Hindi po ako nakakatulog sa rapi, sa kakaisip. Sa pamilya ko, kaligtasan ko po, kaligtasan ng pamilya ko. Lumapit po kami kay Sir Rapi kasi po alam po namin na siya po yung makakatulong po sa amin. Mapabilis po yung mag-file po ng kaso. Nagpapasalamat po kay Sir Rapi po kasi po siya po yung naging daan po para makapag-file kami ng administrative po tsaka criminal case po. Mula Quezon City po to Samar po. Sabi ko sa kanya, bakit ba? Bakit ka ba umiyak? Bakit ba gusto mo pumunta sa Manila? Sabi niya, basta man pupunta na lang ako kasi baka may mangyari ulit sa akin. Ano yun? Sabi niya, pinagsamantalan daw siya ni Charlie De La Rosa. Sabi ko, ano? Sabi niya, opo ma, 2 taon na yung nakaraan. Hindi lang ako makapagsabi dahil palagi niya akong tinatakot. Nung nagsabi siya sa akin ng ganun, hindi ako nakapaniwala. Ano naman kasi, kaibigan namin, matagal na kami magkakaibigan noon. Mali, magsasyam na taon na. Tapos kaya hindi ako nakapaniwala nung nagsabi siya sa akin na nirip daw siya ni Charlie De La Rosa. Tapos tinanong ko siya, bakit ngayon ka lang nagsabi? Pinaano mo pa yung 2 taon dapat sana yung nangyari na yun, dapat sana na aksyonan agad yun. Bakit ngayon ka lang nagsabi? Sabi sa akin, paano naman daw makakapagsabi pinagbabantaan siya palagi ni De La Rosa. Sabi ko sa kanya, sige, papayagan na kita. Pupunta ka na ng Manila, bukas na bukas din. Tapos yun, iyak pa rin siya ng iyak. Nag-video call daw yun si Charlie. Tapos yung nag-masturbate. Nakaisip yung anak ko na screen video. Nirecord na po yun, tapos sinend po sa akin. Para tuluyan na daw po yung paniniwala ko. Nung isinend sa akin yung video, doon ako lubusang naniwala na totoo pala talaga. Pero ang nakikita po ninyo, hawak niyo yung kanyang ari. Opo. So, naging kumpare niyo po. Opo, Okay, so, nakakabisita po siya sa inyo kaya nakilala ng mga anak po niyo. opo, dahil bago siya umuwi sa Katarman, pumupunta muna siya sa bahay. Nag-inom po muna kami bago siya umuwi. Nagpasama sa akin, magpariban doon kasi may tumawag siya sa asawa ng pulis na doon na daw lang sa kanilang bahay. Ang sabi sa akin, doon na daw lang siya ihatid kasi para makamura. Kaya sinamahan ko, tamang-tama nandoon yung si Charlie. Ginaya ako pag-inom habang nag-antay kami ng pagriban. Ano yung ininom po ninyo? Red Horse po. Mga nakailang bote po si Mga Charlie? sobra 1 kahon po ang natapos namin. Oh, mga ilang bote yung tay? Mga 7 kasi yung 1 kahon, 6 lang. Mga 7 kasi sobra 1 kahon. So marami. Marami. Ngayon tay, hindi niyo po ba hinintay yung anak po ninyong matapos magreban? Hindi, dahil nagtitiwala naman po ako sa kanila dahil akala ko po na yung misis niya ay uuwi. Kaya nagtiwala ako na ihahatid yung anak ko doon sa terminal para makauwi dito sa amin. Lasing na talaga siya. Nakakakilala pa siya pero lasing na. Alas 11 ngayon, dumating na yung kasama yung si Charlie De La Rosa. Okay. Ano po ang itsura nung pagdating po? Tahimik lang po, walang imik. Tapos diretso agad siya pasok sa kwarto. Sa mga sumunod na mga araw at buwan, bumibisita pa rin po sa inyong bahay. Opo, palagi pumupunta po siya dito. Nung malaman ko ang sinabi sa akin ng anak ko ay masakit din sa akin. Kaya lang, hindi lang sa akin makapagsabi yung anak ko na direkto. Kaya talaga ako. Mababa talaga kung ang pag-ano ko sa kanya dahil bakit nagawa pa niya sa akin ito na matagal na kami nagsasama, ang ganda pa sa aming pagsasama. Nagsabi naman po siya sa akin na pasensya na pare dahil nagkasala talaga ako. Ang sabi ko naman, kung ano ang sasabihin sa anak ko, kung magpapile siya ng kaso, doon ka na lang managot. So, ibig sabihin po, inamin niya yung ginawa niya. Inamin po. Wala ho ba siyang sinabing rason bakit niya ito ginawa? Natukso daw lang po siya, ang sabi niya. Doon lang siya umamin sa nandoon kami sa estasyon. Ang mensahe ko po sa aking kumpare nga si Charlie De La Rosa, ngayon na isinumbong ka sa aking anak, harapin mo na lang. Sana kung ano man ang maging ng gobyerno sa'yo, iyon ang karapat-dapat sa'yo. Ang mensahe ko na lang sa aking anak nga
ituloy mo lang yung pinail mo na kaso. Sana wag kang umurong para makamit mo yung hinahanap mo na hustisya. Ako po ay nagpapasalamat sa kay Idol Sir Rapi Tulfo dahil sinusuportan po ang aking anak sa problema. Kaya kung hindi sa kanya, hindi rin kami maglalakas ng loob para mag-file ng kaso po. Salamat po, Senator Idol Rapi Tulfo. Salamat po dahil tinulungan niyo po kami na maisampa yung kaso. Nasampa na po ng kaso yung pulis na yun. Saka sana hanggang po sa dulo, masamahan niyo po kami hanggang makamit ang hustisya. Nagpapasalamat po kami ng lubos-lubos po sa inyo. Unang-una ma'am, nung na-take cognizance po namin yung complaint, last November 3, actually, nakausap ko po yung staff ng Rafi Tulfo in Action. And immediately, na-reassign natin yung subject ng complaint, which is Sergeant De La Rosa, from Northern Samar PPO to Regional Holding and Accounting Section. Then, immediately, we have his firearm confiscated po. Lahat na activity niya, movement niya, kontrolado na po natin para hindi siya ng undue influence doon sa mga victims po natin. Sir, maraming salamat po at naparelieve niyo po agad yung police kasi palagi po niyong pinagbabantaan yung pamilya ko. Wala pong anuman ay makakaasa po kayo na kahit anumang tulong na idulog niyo lang po sa amin po. Tinututukan natin yung kaso na to. Nagpapasalamat po ako, Sir Kapoy. Isang malaking tulong po na na po siya sa Patarman po. Maraming salamat po. Kasi natatakot po kasi ako para sa pamilya ko at sa anak ko. With regards doon sa security, we will render all the security requirement po na kailangan ng pamilya dito. Tutulungan namin kayo all. Idol Rapi, maraming salamat po dahil sinamahan niyo po kami dito sa Region 8 po. Nakausap po namin si General Kapoy at na-relieve na po. Hindi na po siya makakalabas ng campus. Maraming salamat din po kay General Kapoy dahil po mabilis po yung action niya po. Mabuhay po kayo, Senator Rapi. Maraming salamat po, Idol Rapi Tulfo, sa malaking tulong po at sinamahan niyo po kami dito papunta po sa Region 8 po. Na-restrict na po si Charlie De La Rosa po at hindi na po siya makakalabas ng kampo. Maraming salamat po sa malaking tulong niyo po.